Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, kung saan ang hangin ay laging may dalang halimuyak ng lupa at damo, naninirahan ng isang sabonghero na kilala sa pangalang Lando. Hindi siya kilala dahil sa husay o sa dami ng panalo, kundi sa kabaligtaran. Siya ang sabongherong halos walang naipanalo sa buong buhay niya. Tuwing may sabong sa baryo, naroon si Lando. Tangan ang kanyang manok na inalagaan niya ng buong puso. Ngunit kahit gaano pa niya ito pakainin, palakasin, at alagaan, tila ba laging may malas na nakadikit sa kanya. Sa tuwing ilalaban niya ang kanyang manok, hindi pa man natatapos ang laban ay talo na agad ito. Marami na ang tumawa sa kanya, ang iba na may naaawa. Ngunit si Lando ay hindi sumusuko. Sa kanyang isipan, darating din ang araw na siya ay mananalo. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tiyaga at paniniwala sa sarili. Araw-araw, gigising siya ng maaga upang pakainin ang kanyang mga manok. Pipiliin niya ang pinakamalakas, ang may pinakamatibay na tindig, at ang may pinakamatapang na mata. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya pinapaboran ng kapalaran. Isang hapon, matapos ang isa na namang pagkatalo, tahimik na umuwi si Lando sa kanyang maliit na kubo. Bitbit niya ang kanyang sugatang manok at sa bawat hakbang niya ay tila bumibigat ang kanyang loob. Pagdating sa bahay, maingat niyang nilinis ang sugat ng kanyang alaga. Habang ginagawa iyon, hindi niya maiwasang magsalita. Bakit kaya ganoon? Bulong niya. Ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit laging talo? Walang sumagot. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang marahang ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Kinabukasan, muli siyang nagpunta sa sabungan. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang dalang manok. Nais lamang niyang manood at marahil ay matuto mula sa iba. Habang nakatayo siya sa gilid, napansin niya ang isang matandang pulubi na nakaupo malapit sa entrada. Marumi ang kasuotan nito, payat ang katawan, at tila ba matagal nang hindi nakakain. Lumapit ang pulubi kay Lando. Kaibigan, wika nito sa mahinang tinig, maaari mo ba akong bigyan ng kahit kaunting pagkain? Napatingin si Lando sa kanyang bulsa. Wala siyang gaanong pera. Ang natitira niyang barya ay halos hindi sapat para sa kanyang sariling pagkain. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng matanda, napabuntong hininga siya. Sandali lang, sabi niya. Pumunta siya sa pinakamalapit na tindahan at bumili ng tinapay at kaunting tubig. Ibinigay niya ito sa pulubi. Pasensya na, ito lang ang kaya ko, sabi ni Lando. Ngumiti ang matanda. Hindi ito pangkaraniwang ngiti, may kung anong lalim at misteryo sa kanyang mga mata. Maraming salamat, sagot ng pulubi. Hindi lahat ng may kaunti ay marunong magbigay. Tumango si Lando at bumalik sa panunood. Ngunit maya-maya, muli siyang nilapitan ng matanda. Sabongkero ka, hindi ba? Tanong nito. Nagulat si Lando. Opo, pero hindi ako magaling. Lagi nga akong talo. Napangiti ang pulubi. Paano kung bigyan kita ng pagkakataon
na magbago ang kapalaran mo. Napakunot ang noo ni Lando. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kung susubukin kita, wika ng matanda, at mapatunayan mong karapat-dapat ka, bibigyan kita ng isang manok na hindi basta-basta natatalo. Napatawa si Lando ng bahagya. Marami na pong nagsabi sa akin yan, pero sa huli, wala rin. Hindi ako katulad ng iba, sagot ng pulubi. Ngunit may kapalit ang lahat. Naging seryoso si Lando. Ano po ang kapalit? Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata. Ang puso mo, sabi nito. Hindi literal, kundi ang iyong kabutihan, katapatan, at paninindigan. Susubukin kita sa paraang hindi mo inaasahan. Napaisip si Lando. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang matanda o hindi. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong nagsasabi na kakaiba ang taong ito. Sige, wika niya. Tatanggapin ko ang pagsubok. Ngumiti ang pulubi. Isang ngiting tila ba may lihim na kahulugan. Maghanda ka, sabi nito, dahil magsisimula na ang iyong pagsubok sa oras na hindi mo inaasahan. Pagkatapos sabihin iyon, biglang tumayo ang matanda at naglakad palayo. Ilang saglit lamang ang lumipas, ngunit nang lingunin ni Lando, wala na ito. Parang naglaho. Napatingin si Lando sa paligid. Walang bakas ng matanda. Tila ba isa lamang itong panaginip. Ngunit ramdam niya, may magbabago. At doon nagsimula ang kakaibang yugto sa buhay ng sabongherong laging talo. Kinabukasan matapos ang kakaibang pangyayari sa sabungan, nagising si Lando ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mukha ng matandang pulubi ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang alaala. Ang mga matang tila may lihim na alam, at ang mga salitang nag-iwan ng tanong sa kanyang puso. Lumabas siya ng kubo at sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Ang mga manok sa kanyang bakuran ay nagsisimula pa lamang gumalaw. Tila inaantok pa sa unang liwanag ng araw. Habang pinapakain niya ang mga ito, napansin niya ang isa sa kanyang mga inahin na tila kakaiba ang kilos. Hindi ito kumakain at tila ba may iniinda. Lumapit siya at sinuri ang manok. Mahina ito. Sa ibang pagkakataon, marahil ay pababayaan na lamang niya ito. Wala siyang sapat na pera para gamutin ang bawat may sakit na alaga. Ngunit naalala niya ang sinabi ng pulubi. Ang pagsubok ay darating sa paraang hindi niya inaasahan. Huminga siya ng malalim. Maingat niyang kinuha ang inahin at dinala sa loob ng kubo. Kumuha siya ng malinis na tela at tubig. Ginawa niya ang makakaya niyang lunas gamit ang mga halamang alam niyang nakagagaling. Lumipas ang ilang oras. Hindi siya umalis sa tabi ng manok. Hindi siya nagmadali. Hindi niya iniwan kahit sandali. Sa kanyang isipan, hindi na ito basta manok. Isa itong buhay na umaasa sa kanya. Pagsapit ng tanghali, bahagyang gumalaw ang inahin.
Nagmulat ito ng mata at tila ba unti-unting bumabalik ang lakas. Napangiti si Lando. "Lalaban ka pa," bulong niya. Sa araw na iyon, hindi siya nagpunta sa sabungan. Pinili niyang manatili sa kanyang alaga. Kinagabihan, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanyang kubo, muling bumalik sa kanyang isip ang matandang pulubi. "Pagsubok," mahinang sambit niya. Hindi niya alam kung iyon na ba ang unang pagsubok. Ngunit kung iyon nga, ginawa niya ang sa tingin niya ay tama. Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang mahinang yabag sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang lalaki. Payat, marumi ang damit, at tila pagod na pagod. "Kuya," mahina nitong tawag. "Pwede po ba akong makitulog dito kahit isang gabi lang?" Napatingin si Lando sa bata. Halatang gutom ito at nanghihina. "Wala akong maibibigay na marami," sagot ni Lando. "Pero may kaunti akong pagkain at pwede kang magpahinga dito." Ngumiti ang bata, tila nabunutan ng tinik. "Salamat po." Pinapasok niya ang bata sa kubo. Ibinigay niya ang natitira niyang pagkain, ang dapat sanay para sa kanyang hapunan. Tahimik silang kumain. "Wala ka bang pamilya?" tanong ni Lando. Umiling ang bata. "Wala na po." Hindi na nagtanong pa si Lando. Nakita na niya ang sagot sa mga mata nito. Pinahiga niya ang bata sa kanyang sariling higaan, habang siya naman ay naupo sa isang sulok. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nagising si Lando sa sinag ng araw. Napatingin siya sa higaan. Wala na ang bata. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid, tulad ng dati. Ngunit may kakaiba. Sa tabi ng pintuan, may isang maliit na supot. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob ay may ilang pirasong butil, hindi pangkaraniwang uri. Kumikinang ang mga ito sa liwanag ng araw. Napakunot ang noo ni Lando. Anong? Biglang umihip ang hangin. At sa hangin na iyon, tila narinig niya ang pamilyar na tinig. Hindi lahat ng pagtulong ay may kapalit. Ngunit ang tunay na kabutihan ay laging may gantimpala. Napalingon siya sa paligid. Wala na namang tao. Mahigpit niyang hinawakan ang supot. Hindi niya alam kung ano ang halaga ng mga butil na iyon, ngunit ramdam niyang may kahulugan ito. At sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang paniniwala, ang matandang pulubi ay hindi isang ordinaryong tao. Ang mga pagsubok ay nagsisimula pa lamang. At ang bawat desisyon niya ay may kapalit na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Maghapon na pinagmasdan ni Lando ang supot ng mga butil na kanyang natagpuan sa harap ng kanyang kubo. Hindi niya ito agad ginamit o itinapon. May kung anong pakiramdam sa kanya na ang mga ito ay hindi pangkaraniwan. Tila may kahulugan na higit pa sa nakikita ng mata. Kinuha niya ang isa at inikot sa kanyang palad. Kumikinang ito sa liwanag, ngunit hindi tulad ng ginto o pilak.
para itong buhay. Parang may sariling enerhiya na tahimik na gumagalaw. Buti lang ba talaga kayo? Bulong niya. Hindi siya nakakuha ng sagot, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na huwag itong maliitin. Sa halip na itago lamang, nagpasya si Lando na subukan ang mga ito. Sa likod ng kanyang kubo ay may maliit siyang bahagi ng lupa kung saan minsan siyang nagtanim ng mga gulay. Matagal na itong hindi napapakinabangan. Hinukay niya ang lupa, isa-isa niyang itinanim ang mga butil at saka tinapunan. Matapos iyon, diniligan niya ang mga ito gamit ang natitirang tubig na mayroon siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya hinanap ang agarang sagot. Lumipas ang maghapon. Walang nangyari. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Lando. Ngunit bago siya matulog, muli niyang sinilip ang lugar kung saan niya itinanim ang mga butil. Tahimik. Walang kakaiba. Ngunit nang siya ay mahimbing na natulog, doon nagsimula ang hindi niya inaasahan. Sa kalagitnaan ng gabi, tila may kakaibang liwanag na sumilay mula sa likod ng kanyang kubo. Dahan-dahan itong lumakas, parang hininga ng lupa na nagigising. Kinabukasan, nagising si Lando sa tila mas maliwanag na paligid. Lumabas siya agad ng kubo at napahinto siya sa kanyang nakita. Ang lugar kung saan niya itinanim ang mga butil ay hindi na karaniwan. May mga tumubong halaman, ngunit hindi ito tulad ng pangkaraniwang tanim. Ang mga dahon nito ay may bahagyang kinang, at ang mga tangkay ay tila mas matibay kaysa sa normal. Lumapit siya, halos hindi makapaniwala. Isang gabi lang? Hindi ito posible, ngunit naroon ito sa kanyang harapan. Maingat niyang hinawakan ang isa sa mga dahon. Mainit ito sa pakiramdam. Tila may dumadaloy na lakas. Habang tinitingnan niya ito, may narinig siyang yabag sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng simpleng damit, may tungkod, at tila pagod na pagod. "Anak," mahinang sabi nito, "maaari ba akong makahingi ng kaunting pagkain?" Napatigil si Lando. Halos wala na siyang natitirang pagkain. Ang kaunting ipon niya ay ubos na sa pagtulong niya sa batang dumaan. At ang mga tanim na ito, bagamat kakaiba, ay hindi pa niya alam kung ligtas kainin. Ngunit nakita niya ang kalagayan ng matanda. Halos hindi na ito makatayo. Huminga siya ng malalim. "Sandali po," sabi niya. Pumasok siya sa kubo at kinuha ang natitira niyang pagkain. Isang maliit na bahagi ng kanin at kaunting tuyo. Iyon na lamang ang kanyang maiiwan para sa sarili. Lumabas siya at iniabot ito sa matanda. "Pasensya na po, ito lang ang kaya ko." Ngumiti ang matanda, ngunit tulad ng pulubi, kakaiba ang ngiti nito, tila may alam na lihim. "Maraming salamat," sabi nito. "Hindi ka nagdadalawang isip kahit ikaw ay kapos." Tahimik na tumango si Lando. "Hindi ko lang po kayang tumanggi," sagot niya. Tiningnan siya ng matanda ng matagal.
Kung ganoon, wika nito, mas lalo pang lalalim ang iyong pagsubok. Napatitig si Lando. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, ang matanda ay unti-unting umatras at sa isang iglap nawala sa kanyang paningin. Napaatras si Lando. Muling naglaho. Tulad ng pulubi. Napalingon siya sa kanyang mga tanim. Biglang kumilos ang mga dahon nito kahit walang hangin. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang bawat pagtulong niya ay hindi basta pangkaraniwang pangyayari. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsubok. At ang mga butil na kanyang itinanim, ang mga ito ay hindi lamang halaman. Ito ay simula ng isang kapalarang magbabago sa kanyang buhay bilang sabongherong laging talo. Tahimik siyang tumayo, nakatingin sa mga kumikislap na halaman. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng lahat ng ito. Ngunit handa siyang harapin ang anumang darating. Mula sa araw na tumubo ang mahiwagang mga halaman sa likod ng kubo ni Lando, nagbago ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi na lamang siya basta sabonghero na umaasa sa laban. Siya na rin ang naging tagapag-alaga ng isang lihim na tila unti-unting nahahayag sa kanyang harapan. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang diligan ang mga kakaibang tanim. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong lumalago, mas mabilis kaysa sa anumang nakita niya noon. Ang mga dahon ay nagiging mas makintab at ang mga tangkay ay tila mas tumitibay. Ngunit ang higit na nakapagtataka ay ang mga bunga. Isang umaga napansin ni Lando na ang ilan sa mga halaman ay may mga munting bunga na nakasabit sa mga sanga. Hindi ito karaniwang bunga. May bahagyang liwanag itong ibinubuga at tila kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Maingat siyang lumapit. Dahan-dahan niyang pinitas ang isa. Mainit ito sa kanyang palad, ngunit hindi nakapapaso. Parang may buhay, parang may lakas na dumadaloy sa loob. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong kainin. Ngunit naalala niya ang gutom na ilang araw na niyang tinitiis. Wala na siyang halos makain at ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manghina. Tumingin siya sa paligid. Tahimik ang kapaligiran. Walang sino man ang makakakita. Huminga siya ng malalim at kinagat ang bunga. Sa unang kagat, napapikit siya. Hindi niya maipaliwanag ang lasa, hindi ito matamis, hindi rin mapait. Ngunit sa bawat nguya, naramdaman niya ang kakaibang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Unti-unting nawala ang kanyang pagod. Ang kanyang pakiramdam ay tila gumaan. Parang nabuhayan siya ng panibagong lakas. Napatingin siya sa bunga sa kanyang kamay. Hindi ito pangkaraniwan, pulong niya. Sa mga sumunod na araw, naging maingat si Lando sa paggamit ng mga bunga. Hindi niya ito inubos agad. Tila may pakiramdam siya na hindi ito basta pagkain. May mas malalim itong layunin. Isang hapon, habang siya ay nag-aayos ng kanyang bakuran, may narinig siyang kaguluhan sa di kalayuan.
Sumilip siya sa daan at nakita ang isang lalaking sugatan, halos gumagapang sa lupa. Mukhang kagagaling lamang nito sa isang matinding laban. Walang ibang tao sa paligid. Nag-alinlangan si Lando. Hindi niya kilala ang lalaki. Maaaring ito ay magnanakaw o masamang tao. Ngunit nakita niya ang kalagayan nito. Halos hindi na ito makatayo. Muli niyang naalala ang mga naunang pangyayari. Ang pulubi, ang bata, ang matandang babae, ang mga pagsubok. Huminga siya ng malalim at lumapit. "Ingat ka," sabi niya, habang inalalaya ng lalaki. "Dalhin kita sa loob." Dinala niya ito sa kanyang kubo at pinahiga. Nilinis niya ang sugat nito at pinainom ng tubig. Ngunit tila kulang pa iyon. Napatingin siya sa kanyang mga tanim sa labas. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa mga mahiwagang bunga. Dinala niya ito sa loob at dahan-dahang pinakain ang sugatang lalaki. Ilang sandali ang lumipas. Tahimik. Ngunit unti-unting gumalaw ang lalaki. Huminga ito ng mas malalim. At sa loob lamang ng ilang minuto, tila bumalik ang lakas nito. Nagmulat ito ng mata at tumingin kay Lando. "Ano? Ang ginawa mo?" tanong nito. Nagtataka. Umiling si Lando. "Hindi ko rin alam, pero mukhang nakatulong." Umupo ang lalaki, tila ba naguguluhan. "Pakiramdam ko, parang nawala ang sakit ko." Hindi nagsalita si Lando. Alam niyang may kakaiba sa bunga, ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Tumayo ang lalaki at tiningnan siya. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi nito. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako umabot sa umaga." "Wala iyon," sagot ni Lando. "Kailangan mo lang magpahinga." Ngunit ngumiti ang lalaki at bahagyang yumuko. Hindi lahat ay tutulong sa isang estranghero. Tandaan mo iyan. Pagkatapos, naglakad ito palabas ng kubo. Ngunit bago pa man tuluyang mawala, lumingon ito kay Lando. At sa sandaling iyon, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na lalim, tulad ng nakita niya sa pulubi at sa matandang babae. Hindi na nakapagtanong si Lando. Muling nawala ang lalaki. Napaupo si Lando. Unti-unti niyang napagtanto. Iba't ibang anyo, iba't ibang tao, ngunit iisa ang pinagmulan. At ngayon, malinaw na sa kanya, ang kanyang kabutihan ay hindi lamang sinusubok. Ito ay hinuhubog. At ang mga bunga na kanyang inani ay hindi lamang gantimpala, kundi bahagi ng isang mas malaking kapalaran na unti-unting nagbubukas sa kanyang harapan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mapagmatyag si Lando sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi na niya tinitingnan ang bawat pangyayari bilang pangkaraniwan. Bawat dumadaan, bawat humihingi ng tulong, at bawat pagkakataon ay tila may nakatagong kahulugan. Ang mga mahiwagang halaman sa kanyang likuran ay patuloy na namumunga.
Ngunit napansin niya na hindi lahat ng bunga ay pare-pareho. May ilan na mas maliwanag ang kinang at may iba naman na tila mas mabigat kapag hinahawakan. Sinubukan niyang pag-aralan ang mga ito. Isang umaga, may isang matandang magsasaka na dumaan sa kanyang kubo. Halatang pagod at tila ba may iniindang karamdaman. Lando, tawag nito. Narinig ko na tumutulong ka raw sa mga nangangailangan. Hindi kilala ni Lando ang matanda, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ano po ang kailangan ninyo? Sagot niya. May sakit ang aking asawa, wika ng matanda. Wala kaming pambili ng gamot, kahit kaunting tulong lang sana. Tahimik na napatingin si Lando sa kanyang mga tanim. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ibigay ang isa sa mga bunga. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihan nito. Ngunit naalala niya ang lalaking kanyang natulungan, kung paanong mabilis itong gumaling. Huminga siya ng malalim. Pumitas siya ng isang bunga. Ang isa sa mga mas maliwanag ang kinang. Ibinigay niya ito sa matanda. Ito po, sabi niya, subukan ninyo. Nag-alinlangan ang matanda, ngunit tinanggap din ito. Maraming salamat, sabi nito. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Umalis ang matanda na may pag-asa sa kanyang mga mata. Lumipas ang 2 araw. Habang si Lando ay nag-aayos ng kanyang bakuran, may narinig siyang yabag na papalapit. Paglingon niya, nakita niya ang parehong matanda. Ngunit ngayon ay may kasama itong babae na mukhang malusog at masigla. Lando, masayang tawag ng matanda. Gumaling ang aking asawa. Napangiti si Lando. Talaga po? Oo, sagot ng babae. Hindi namin alam kung ano ang ibinigay mo, pero matapos kong kainin iyon, unti-unting nawala ang aking sakit. Napatingin si Lando sa kanila. Hindi na ito aksidente. Totoo ang kapangyarihan ng mga bunga. Lumapit ang matanda at inabot ang isang maliit na supot kay Lando. Hindi ito sapat para masuklian ang ginawa mo, sabi nito, pero sana'y tanggapin mo. Binuksan ni Lando ang supot. May laman itong ilang barya at kaunting bigas. Umiling siya. Hindi ko po kailangan ito. Ngunit iginiit ng matanda. Hindi ito bayad, sabi nito. Ito ay pasasalamat. Napaisip si Lando. Sa wakas, tinanggap niya ang supot. Salamat po, sabi niya. Ngunit bago pa man sila tuluyang umalis, tumigil ang babae at tumingin kay Lando ng seryoso. Mag-ingat ka, sabi nito. Hindi lahat ng makakaalam ng ginagawa mo ay may mabuting hangarin. Napakunot ang noo ni Lando. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang babae. Tahimik silang umalis. Naiwan si Lando na nag-iisip. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang pangamba. Kung ang mga bunga ay kayang magpagaling, ano pa kaya ang ibang kayang gawin nito? At kung may mabubuting tao na makikinabang dito, mayroon ding mga maaaring magnasa na gamitin ito sa maling paraan. Kinagabihan,
Habang nakaupo si Lando sa labas ng kanyang kubo, muling bumalik sa kanyang isipan ang matandang pulubi. Ang mga pagsubok ay hindi pa tapos. At ngayon, unti-unti niyang nauunawaan, hindi lamang kabutihan ang sinusubok sa kanya, kundi pati ang kanyang kakayahang mag-ingat, magdesisyon, at panindigan ng tama sa gitna ng tukso. At sa dilim ng gabi, sa ilalim ng tahimik na langit, naramdaman niya, may mga matang nagmamasid. At ang susunod na pagsubok ay hindi na magiging kasing simple ng mga nauna. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa mga himalang nangyari sa kubo ni Lando, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating sabongherong laging talo ay ngayon ay pinag-uusapan, hindi dahil sa kanyang mga laban, kundi dahil sa kakaibang kakayahan niyang makatulong sa mga may karamdaman. Hindi man niya ito ipinagsasabi, tila kusa itong kumalat sa baryo at maging sa mga kalapit na lugar. Sa mga unang araw, ang mga dumadalaw sa kanya ay yaong tunay na nangangailangan, mga may sakit, mahihirap, at walang ibang matakbuhan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga bagong mukha na dumarating. Mga taong hindi niya kilala, mga taong hindi niya mabasa ang intensyon. Isang hapon, may 3 lalaking dumating sa kanyang kubo. Maayos ang kanilang pananamit at tila hindi galing sa hirap. "Ikaw ba si Lando?" tanong ng isa na halatang leader ng grupo. "Opo," sagot ni Lando, mahinahon. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki bago muling nagsalita ang leader. "May narinig kami tungkol sa iyo," sabi nito, "na may kakayahan kang magpagaling gamit ang mga bunga mo." Tahimik si Lando. Hindi niya itinanggi, ngunit hindi rin niya kinumpirma. "Ano po ang kailangan ninyo?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi ito ang uri ng ngiting may kabutihan. "Hindi kami nandito para humingi," sagot nito. "Nandito kami para makipagkasundo." Napakunot ang noo ni Lando. "Kasunduan?" "Oo," sagot ng lalaki. "Gusto naming bilhin ang lahat ng bunga na meron ka." Natahimik si Lando. "Hindi po sila ibinebenta," sagot niya. Bahagyang tumawa ang lalaki. "Lahat ay may presyo," sabi nito. "Sabihin mo lang kung magkano." Umiling si Lando. "Hindi po ito para sa negosyo." Nawala ang ngiti ng lalaki. "Mag-isip ka mabuti," wika nito, mas seryoso na ang tono. "Kung ibibigay mo sa amin ang mga bunga, yayaman ka. Hindi ka na magiging sabongherong talunan." Napatingin si Lando sa kanyang mga tanim sa likuran. Sandali siyang natahimik. Ang mga ni matasalita ng lalaki ay may bigat. Isang buhay na hindi na niya kailangang maghirap. Isang pagkakataon na hindi na siya pagtatawanan. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang mga taong kanyang natulungan. Ang batang walang makain, ang matandang babae, ang sugatang lalaki, at ang mag-asawang gumaling dahil sa kanya. Huminga siya ng malalim. "Pasensya na po," sabi niya. "Hindi ko po ito maibibigay sa inyo."
naging malamig ang hangin. Ang mga mata ng lalaki ay unti-unting tumalim. "Sigurado ka ba?" tanong nito. "Opo," sagot ni Lando, matatag. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Pagkatapos, bahagyang tumango ang leader. "Kung ganoon," sabi nito, "tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay nananatiling sa iyo habang buhay." Tumalikod sila at naglakad palayo. Ngunit bago pa man tuluyang mawala, lumingon ang isa sa kanila. At hindi lahat ng tumatanggi ay ligtas. Naiwan si Lando na tahimik. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang iniwan. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hindi tulad ng mga naunang pagsubok, ito ay may kasamang banta. Hindi lamang ito tungkol sa pagtulong. Ito ay tungkol sa paninindigan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang umihip ang hangin. Mas malamig, mas mabigat. At sa likod ng kanyang kubo, napansin niya ang kakaibang pagbabago. Ang ilan sa kanyang mga tanim ay tila mas lalong nagliwanag, parang tumutugon sa nangyari. Lumapit siya, at sa kanyang paglapit, may narinig siyang pamilyar na tinig. Ang tunay na pagsubok ay dumarating kapag may kapalit na tukso. Napalingon si Lando. Wala siyang nakita. Ngunit alam niya, naroon ang nagmamasid, ang engkantong nag-anyong pulubi. At ngayon, mas malinaw na sa kanya, ang susunod na mga araw ay hindi na lamang pagsubok ng kabutihan. Ito ay magiging laban sa pagitan ng tama at ng pagnanasa. Mabigat ang pakiramdam ni Lando nang sumapit ang gabi matapos ang pagdating ng tatlong lalaki. Hindi siya mapalagay. Ang bawat kaluskos ng hangin ay tila may dalang babala, at ang bawat anino sa paligid ng kanyang kubo ay nagiging kahina-hinala. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa kanyang puso may bagyong nagngangalit. Hindi siya agad natulog. Umupo siya sa labas ng kanyang kubo, nakatingin sa kanyang mga tanim na ngayon ay bahagyang nagliliwanag sa dilim. Ang liwanag na iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa gabing iyon, hindi sapat ang liwanag upang maalis ang kanyang pangamba. Makalipas ang ilang oras, nang ang buwan ay nasa kalagitnaan na ng langit, may narinig siyang kakaibang tunog, mahinang yabag. Hindi isa, kundi marami. Agad siyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kanyang kubo at sumilip. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw. 3, 4, 5. Napakuyom ang kanyang kamao. Alam niya kung sino ang mga ito. Hindi sila bumalik upang makipag-usap. Bumalik sila upang kunin ang hindi niya ibinigay. Tahimik siyang umatras. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Isa lamang siyang simpleng sabonghero. Wala siyang sandata. Wala siyang kakayahang lumaban sa mga taong may masamang balak. Ngunit hindi rin niya kayang pabayaan ang kanyang mga tanim.
Ang mga ito ay hindi lamang halaman. Ito ang bunga ng kanyang kabutihan, ang simbolo ng kanyang pagsubok. At hindi niya ito ibibigay sa kasakiman. Habang papalapit ang mga anino, napatingin siya sa kanyang mga tanim. May kung anong kakaibang nangyayari. Ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw, kahit walang hangin. Ang mga bunga ay mas maliwanag kaysa dati. Parang may buhay, parang handang tumugon. Biglang may narinig siyang bulong. Mahina, ngunit malinaw. Ang lakas ay hindi laging nasa kamay, kundi nasa puso. Napapikit si Lando. Ang tinig. Ang parehong tinig na kanyang narinig noon. Huminga siya ng malalim. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang takot. Napalitan ito ng kakaibang lakas. Tumayo siya ng tuwid at lumabas ng kubo. Sa harap niya, nakita niya ang mga lalaking bumalik. Ang tatlo na nauna, kasama ang iba pang hindi niya kilala. Sinabi na namin sa'yo, wika ng leader, na babalikan ka namin. Tahimik na tumingin si Lando sa kanila. Hindi ko ibibigay ang mga iyon, sabi niya, matatag ang boses. Napangisi ang lalaki. Kung ganoon, kukunin na lang namin. Lumapit ang isa sa mga tauhan, papunta sa likod ng kubo. Ngunit bago pa man ito makalapit sa mga tanim, biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga halaman ay naglabas ng mas matinding liwanag. Nakasisilaw, ngunit hindi nakapipinsala. Napaatras ang mga lalaki. Ano to? Sigaw ng isa. Ang mga tangkay ng halaman ay tila gumalaw, parang may sariling buhay. Hindi ito agresibo, ngunit sapat upang pigilan ang sinumang lalapit. Natigilan ang mga lalaki. Hindi nila maunawaan ang kanilang nakikita. Samantala si Lando ay nanatiling nakatayo. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umatras. Umalis na kayo, sabi niya. Hindi ito para sa inyo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanilang mga mata ang takot. Hindi sa kanya, kundi sa hindi nila kayang ipaliwanag. Unti-unti silang umatras, hanggang sa tuluyan na silang tumalikod at tumakbo palayo sa dilim. Naiwan si Lando sa tahimik na gabi. Ang liwanag mula sa mga halaman ay unti-unting humina, hanggang sa bumalik ito sa dati. Napaupo siya sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya inaasahan na ang mga tanim ay kayang ipagtanggol ang sarili at siya. Makalipas ang ilang sandali, muling umihip ang hangin. At sa hangin na iyon, narinig niya ang pamilyar na tinig. Hindi ka lamang tumulong, natuto ka ring manindigan. Napatingala si Lando. Wala pa rin siyang makita. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtataka. Handa ka na sa susunod na yugto, dagdag ng tinig. Napapikit si Lando. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang mga pagsubok ay papalalim. At ang landas na kanyang tinatahak ay hindi na basta daan ng isang simpleng sabonghero.
kundi ng isang taong hinuhubog para sa isang mas malaking layunin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nanatili siyang nakaupo, pinagmamasdan ang kanyang mga tanim. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung ano ang darating. Matapos ang gabing muntik ng maagaw ang kanyang mga tanim, nagbago ang pananaw ni Lando sa kanyang buhay. Hindi na lamang siya basta tagapag-alaga ng mga manok o simpleng sabonghero. Ramdam niyang may mas malalim ng dahilan ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ang paligid. Wala nang mga kahina-hinalang taong dumadalaw at tila ba umiwas ang mga tao sa kanyang kubo matapos kumalat ang balita tungkol sa kakaibang liwanag at pangyayaring naganap noong gabing iyon. Ngunit hindi iyon nangangahulugan ng kapayapaan. Sa halip, iyon ay tila paghahanda. Isang umaga, habang si Lando ay naglilinis ng kanyang bakuran, napansin niyang kakaiba ang kanyang mga tanim. Hindi na lamang ito basta namumunga. May mga bagong anyo na itong ipinapakita. May ilang bunga na mas malaki at ang iba naman ay may bahagyang pagbabago sa kulay. Hindi na lamang simpleng liwanag, kundi tila may halong gintong kislap. Lumapit siya at maingat na sinuri ang isa. Sa sandaling hinawakan niya ito, may kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi lamang lakas, kundi tila kaalaman. Parang may ipinapahiwatig, parang may nais sabihin. Bigla niyang naramdaman ang isang imahe sa kanyang isipan. Isang sabungan, mas malaki kaysa sa karaniwan, puno ng tao, at sa gitna nito ay isang laban. Isang manok. Ngunit hindi ito pangkaraniwang manok. Ito ay matikas, matalim ang mata, at tila may kakaibang aura. Napaatras si Lando at napabitaw sa bunga. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano iyon? Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o isang babala. Ngunit malinaw ang pakiramdam. May darating. At ito ay may kinalaman sa sabong. Kinahapunan, habang siya ay nag-iisip sa labas ng kanyang kubo, may narinig siyang yabag. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaki na hindi niya pa nakikita noon. Maayos ang kasuotan, matikas ang tindig, at may dalang isang malaking kulungan. Lumapit ito kay Lando. Ikaw ba ang tinatawag nilang Lando? Tanong nito. Opo, sagot niya. Tumango ang lalaki. Ako si Mateo, sabi nito. Galing ako sa kabilang bayan. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Tahimik na nakinig si Lando. Ano po ang kailangan ninyo? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, inilapag niya ang kulungan sa lupa at dahan-dahang binuksan ito. Mula rito, lumabas ang isang manok. Agad na patingin si Lando. Hindi ito pangkaraniwan. Ang tindig nito ay matatag, ang mga mata ay matalim, at ang kilos ay puno ng kumpiyansa. Kahit hindi ito gumagalaw ng agresibo, ramdam ang lakas nito. Ito ang pinakamalakas kong alaga, sabi ni Mateo. Wala pang nakakatalo dito. Tahimik si Lando. At narinig ko,
dagdag ni Mateo, na ikaw ay may kakaibang kakayahan. Napakunot ang noo ni Lando. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Ngumiti si Mateo. Simple lang, sabi nito. Gusto kitang hamunin. Natahimik si Lando. Isang laban, pagpapatuloy ni Mateo. Kung matatalo mo ang manok ko, ibibigay ko ito sa iyo. Napatingin si Lando sa manok. Malakas ito. Halos imposibleng talunin. At kung matalo ako? Tanong niya. Nagkibit balikat si Mateo. Wala kang mawawala, sagot nito. Dahil alam kong wala ka namang panalo. Tahimik si Lando. Masakit ang sinabi, ngunit totoo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating Lando. Napatingin siya sa kanyang mga tanim. Naalala niya ang bunga, ang imahe, ang pakiramdam. Huminga siya ng malalim. Kailan ang laban? Tanong niya. Ngumiti si Mateo. Bukas, sagot nito, sa malaking sabungan sa kabilang bayan. Tumango si Lando. Sige, sabi niya. Tatanggapin ko ang hamon. Napatango si Mateo, tila nasiyahan. Maghanda ka, sabi nito, dahil hindi ito magiging madali. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang manok at naglakad palayo. Naiwan si Lando na mag-isa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may laban siyang haharapin. Ngunit hindi ito basta laban. Ito ay maaaring maging simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran o ang pagbabalik sa dati niyang pagkatalo. Sa paglubog ng araw, tumingin siya sa kanyang mga tanim. At sa kanyang puso, may isang tanong na hindi niya maiwasang isipin. Handa na ba siya sa laban na magbabago ng kanyang buhay? Magdamag na hindi nakatulog si Lando matapos tanggapin ang hamon ni Mateo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang ginawa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, haharap siya sa isang laban na may tunay na kahulugan. Hindi na ito basta laban para sa pera o karangalan. Ito ay laban na tila konektado sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Sa mga pagsubok, sa mga taong kanyang natulungan, at sa mahiwagang kapangyarihan na unti-unting nahahayag sa kanyang harapan. Pagsikat ng araw, agad siyang tumayo at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa hangin. Lumapit siya sa kanyang mga tanim. Ngayon, mas maliwanag ang mga ito kaysa dati. Ang ilan sa mga bunga ay tila kumikislap sa bawat galaw ng liwanag, at ang iba naman ay may bahagyang pulang ningning. Napatingin siya sa mga ito. Paano ako lalaban? Bulong niya. Wala siyang malakas na manok. Wala siyang kasiguraduhan. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siya. Sa gilid ng kanyang bakuran, may isang batang tandang na matagal na niyang inaalagaan. Hindi ito ang pinakamalaki, hindi rin ang pinakamalakas kung titingnan. Ngunit kakaiba ang kanyang kilos. Tahimik lamang ito,
ngunit ang mga mata ay matalim. Parang may iniintay. Lumapit si Lando. Dahan-dahan niyang kinuha ang isa sa mga kakaibang bunga, ang may pulang ningning. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kanyang puso, may nagsasabing ito ang tamang gawin. Lumapit siya sa tandang. Subukan natin, sabi niya. Maingat niyang pinakain ang manok ng bunga. Sa una, walang nangyari. Ngunit ilang sandali lamang, biglang tumindig ang tandang. Ang mga balahibo nito ay bahagyang nagningning sa sikat ng araw. Ang tindig nito ay naging mas matatag, at ang mga mata nito ay tila mas naging buhay. Napaatras si Lando. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabago. Hindi ka na basta pangkaraniwan, bulong niya. Hinawakan niya ang manok at marahang hinaplos. Sa kanyang pakiramdam, tila may koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayan na higit pa sa pagitan ng amo at alaga. Parang magkasama silang haharap sa isang kapalaran. Makalipas ang ilang oras, dumating ang oras ng laban. Dinala ni Lando ang kanyang tandang sa malaking sabungan sa kabilang bayan. Hindi ito tulad ng mga sabungan sa kanilang baryo. Mas malaki, mas maraming tao, at mas mataas ang pustahan. Pagpasok niya, agad siyang napansin ng ilan. Siya ba yon? Bulong ng iba. Yung sinasabing may kakaibang kapangyarihan. Hindi siya kumibo. Tahimik lamang siyang naglakad papasok. Sa gitna ng sabungan, naroon si Mateo, tila naghihintay. Ngumiti ito nang makita si Lando. Dumating ka rin, sabi nito. Tumango si Lando. Tulad ng usapan, inilabas ni Mateo ang kanyang manok. Mas lalo itong kahanga-hanga sa malapitan. Malaki, matibay, at halatang sanay sa laban. Ngunit nang ilabas ni Lando ang kanyang tandang, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Hindi ito kasing laki, hindi ito kasing kilala. Ngunit may kakaiba sa presensya nito. Ang mga mata nito ay hindi natitinag, at ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa. Napansin iyon ni Mateo. Sabi niya, mukhang hindi ka na basta katulad ng dati. Hindi sumagot si Lando. Sa loob-loob niya, hindi na rin siya sigurado kung sino na siya ngayon. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan, mabilis ang galaw ng manok ni Mateo. Malakas ang bawat atake, at halatang sanay ito sa ganitong laban. Ngunit ang tandang ni Lando, hindi ito umatras. Sa halip, iniwasan nito ang bawat atake ng may kakaibang bilis. Hindi ito nagmadali. Hindi ito nagpakita ng takot. Parang naghihintay. Nagpatuloy ang laban. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang takbo. Ang manok ni Mateo, bagamat malakas, ay tila napapagod. Samantalang ang tandang ni Lando ay nananatiling matatag. At sa isang iglap, isang mabilis at eksaktong galaw, isang tama. Tahimik ang buong sabungan.
At sa susunod na sandali, bumagsak ang manok ni Mateo. Hindi na ito muling tumayo. Nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala. Ang sabongherong laging talo, nanalo. Tahimik si Lando. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagdiwang. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Lumapit si Mateo. Tinitigan niya ang kanyang talong manok at pagkatapos ay tumingin kay Lando. Hindi ito basta swerte, sabi niya. Tahimik si Lando. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, hindi nga ito basta swerte. Ito ay bunga ng lahat ng kanyang pinagdaanan. At ang laban na ito ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Matapos ang hindi inaasahang panalo ni Lando, nanatiling tahimik ang buong sabungan. Ang mga taong dati nagdududa sa kanya ay ngayon ay naguguluhan. Hindi nila maipaliwanag kung paano natalo ang isang manok na halos walang kapantay. Si Mateo ay nanatiling nakatayo sa gitna, nakatingin sa kanyang talong alaga. Ngunit sa halip na galit o pagkadismaya, isang kakaibang katahimikan ang makikita sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lando. Tulad ng usapan, sabi niya, sabay abot ng kanyang manok. Sayo na siya. Sandaling nag-alinlangan si Lando, ngunit tinanggap din niya ito. Salamat, maikli niyang sagot. Ngumiti si Mateo, ngunit ang ngiting iyon ay hindi tulad ng dati. Wala na ang pagmamataas at tila may halong paggalang. Hindi ka na ang sabongherong kilala nila, sabi niya. May iba na sayo. Tahimik si Lando. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ramdam niya rin iyon. Habang paalis siya sa sabungan, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Hindi na puno ng pangungutya, kundi ng paghanga at pagtataka. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Ang nasa isip niya ay ang lahat ng nangyari. Ang mga pagsubok, ang mga taong dumating, at ang mga mahiwagang bagay na kanyang natuklasan. Pagbalik niya sa kanyang kubo, agad siyang lumapit sa kanyang mga tanim. Tahimik ang paligid. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba. Ang mga halaman ay nagliwanag. Hindi tulad ng dati na marahan lamang, kundi mas maliwanag, mas malinaw. Parang may nais ipahiwatig. At sa gitna ng liwanag na iyon, may unti-unting anyo na nabuo. Isang matandang lalaki, ang pulubi. Napaatras si Lando. Kayo? Ngumiti ang matanda. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang pulubi. Ang kanyang anyo ay nagbago. Malinis ang kasuotan, matatag ang tindig, at ang kanyang presensya ay hindi na pangkaraniwan. Hindi na kailangang magtago, sabi nito. Natahimik si Lando. Kayo po ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Tumango ang matanda. Ako ang nagbigay ng mga butil, sabi niya. At ako rin ang sumubok sa iyo sa iba't ibang anyo. Naalala ni Lando ang lahat. Ang pulubi, ang bata, ang matandang babae, ang sugatang lalaki.
Iisa lang kayo, bulong niya. Ngumiti ang matanda. Isang engkanto, sabi niya, na naghahanap ng taong may pusong hindi natitinag ng kahirapan. Tahimik si Lando. Bakit ako? Tanong niya. Lumapit ang engkanto. Dahil kahit wala ka, marunong kang magbigay, sagot nito. Kahit ikaw ay talunan, hindi ka nawalan ng kabutihan. Napayuko si Lando. Ang mga butil na itinanim mo, pagpapatuloy ng engkanto, ay sumibol hindi lamang dahil sa lupa, kundi dahil sa puso mo. Napatingin si Lando sa kanyang mga tanim. Ang mga bunga, sabi ng engkanto, ay hindi lamang para magpagaling o magbigay ng lakas. Ito ay sumasalamin sa iyong pagkatao. Natahimik siya. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan ang lahat. Ang laban mo kanina, dagdag ng engkanto, ay hindi lamang laban sa sabungan. Ito ay huling bahagi ng iyong pagsubok. Pagsubok? Tanong ni Lando. Tumango ang engkanto. At nalampasan mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngayon, sabi ng engkanto, handa ka na. Para saan? Hindi pa iyon sinasabi. Ngunit ramdam ni Lando na may mas malaki pang mangyayari. Isang bagay na higit pa sa kanyang inaakala. At sa liwanag ng gabi, sa harap ng engkantong hindi na nagtatago, nagsimula ang pagbubukas ng katotohanan na ang kanyang buhay ay hindi kailanman naging pangkaraniwan at ang kanyang kapalaran ay ngayon pa lamang tuluyang magliliwanag. Tahimik ang gabi habang magkatapat na nakatayo si Lando at ang engkantong minsang nag-anyong pulubi. Ang liwanag mula sa mga mahiwagang halaman ay tila nagsisilbing saksi sa pagbubunyag ng lahat ng lihim na matagal nang nakatago. Hindi agad nagsalita si Lando. Sa dami ng kanyang naranasan, tila hindi pa rin niya lubos maisip na ang lahat ng iyon, ang mga pagsubok, ang mga taong dumating, ang mga pangyayari, ay bahagi ng isang mas malalim na layunin. Kaya, tapos na po ang pagsubok? Mahinang tanong niya. Ngumiti ang engkanto. Ang pagsubok na inihanda ko para sa iyo, sagot nito, ay natapos mo na. Napatingin si Lando sa kanyang mga tanim. Pero ang landas mo, dagdag ng engkanto, ay ngayon pa lamang magsisimula. Natahimik siya. Lumapit ang engkanto at marahang itinuro ang mga halaman. Ang mga butil na ito ay hindi lamang biyaya, sabi nito. Ito ay responsibilidad. Responsibilidad, ulit ni Lando. Tumango ang engkanto. Ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ay hindi para sa sarili mong kapakinabangan. Paliwanag nito. Ito ay para sa iba. Para sa mga tunay na nangangailangan. Naalala ni Lando ang lahat ng kanyang natulungan. Ang batang gutom, ang matandang babae, ang sugatang lalaki, at ang mag-asawang gumaling. Unti-unti niyang naunawaan. Kung gagamitin mo ito sa kasakiman, sabi ng engkanto, unti-unting mawawala ang bisa nito. Napatingin si Lando sa kanyang mga kamay.
Kung mananatili kang tapat sa iyong puso, dagdag nito, lalo itong lalakas. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa kung sino siya at kung paano niya pipiliing gamitin ang biyayang ibinigay sa kanya. May isa pa akong ibibigay sa iyo, sabi ng engkanto. Mula sa kanyang kamay, lumitaw ang isang maliit na liwanag na unti-unting naging isang kakaibang butil, mas maliwanag kaysa sa lahat ng nakita ni Lando. Ito ang huling binhi, wika nito. Ito ang pinakabihira sa lahat. Maingat itong tinanggap ni Lando. Ano po ang gagawin ko rito? Tanong niya. Ngumiti ang engkanto. Itanim mo ito kung kailan handa ka na, sagot nito. Dahil kapag ito ay tumubo, hindi na lamang ang iyong buhay ang magbabago, kundi pati ang buhay ng mga taong nasa paligid mo. Napatingin si Lando sa butil. Ramdam niya ang kakaibang init nito, parang may dalang pangako. Maraming salamat, sabi niya, taos puso. Ngumiti ang engkanto. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot nito. Ikaw ang pumasa sa pagsubok. Unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid. At kasabay nito, ang anyo ng engkanto ay dahan-dahang naglaho. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Naiwan si Lando, ngunit hindi na siya ang dati. Sa kanyang harapan ay ang kanyang mga tanim. Sa kanyang kamay ay ang huling binhi, at sa kanyang puso ay ang bagong layunin. Mula sa sabongherong laging talo, siya ngayon ay naging tagapag-ingat ng isang biyayang hindi nasusukat ng panalo o pera. Sa mga sumunod na araw, hindi na lamang siya nakilala bilang sabonghero, kundi bilang taong tumutulong sa kapwa, tahimik ngunit tapat. At sa bawat bunga na kanyang ibinibigay, sa bawat taong kanyang tinutulungan, lalo niyang napapatunayan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa kabutihang naibibigay sa iba. At sa ilalim ng araw, sa gitna ng kanyang simpleng kubo, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi na ginagabayan ng malas, kundi ng puso na pinili ang tama. At doon nagtatapos ang kwento ng sabongherong laging talo, na pinili ng kapalaran upang maging instrumento ng kabutihan. Wakas.